4 na taon. 4 na taong pinunasan ko ang bawat dumi sa katawan ng biyenan kong akala ko ay lumpo, habang ang asawa ko ay nagpapakasasa sa ibang babae sa Cebu gamit ang perang pinagpaguran ko sa pagtitinda ng tuyo. Akala ko sakripisyo ang tawag dito. Yun pala ay katangahan. Ngayong hawak ko na ang katotohanan, hinding-hindi na ako luluhod. Sino nga ba ang tunay na biktima? Ang babaeng nagbulag-bulagan o ang pamilyang nanakawan ako ng dangal? Ang pera para sa party ni Soraya, kailangang maipadala na agad dahil ayaw kong mapahiya ang reyna ko. Hayaan mo na muna ang babaeng iyan na magtiis diyan. Ang boses ni Rico na nanggagaling sa kabilang linya ng telepono ay tila isang matalas na patalim na bumaon sa puso ni Madalena, isang malamig at walang pusong deklarasyon na nagpaguho sa 4 na taon ng kanyang katapatan. Sa mga sandaling iyon, nakatayo si Mada sa labas ng silid, ang kanyang mga kamay ay basang-basa pa mula sa paglalaba ng mga gamit ng kanyang biyenan. Hawak niya ang isang lumang planggana na puno ng maligamgam na tubig. Ang bawat singaw nito ay sumasagisag sa pag-aalaga at sakripisyong ibinibigay niya araw-araw para sa pamilyang akala niya ay kanyang tahanan. Ang lugaw na kanyang niluto para sa almusal ni Doña Perpetua ay umuusok pa sa kusina, puno ng luya at pagmamahal. Ngunit ang lahat ng iyon ay tila naging abo sa harap ng katotohanang kanyang narinig. Naramdaman ni Mada ang biglang paglamig ng kanyang mga daliri hanggang sa manginig ang kanyang buong katawan. Ang plangganang plastik na kanyang hawak ay dahan-dahang dulas sa kanyang mga kamay. Bumagsak ito sa sahig at ang tubig ay kumalat sa luma at gasgas na semento, gaya ng pagkakalat ng kanyang mga pangarap. Wala siyang narinig na anumang tunog. Ang tanging naroon ay ang nakabibinging pintig ng kanyang sariling puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang bawat patak ng tubig sa sahig ay tila luha ng kanyang dangal na matagal na niyang ibinigay ng libre sa mga taong hindi marunong magpahalaga. Sa gitna ng kanyang pagkataranta, naglakad siya palabas ng bahay, tila isang anino na nawawalan ng direksyon hanggang sa makarating siya sa maingay at abalang palengke ng Iloilo. Doon, sa gitna ng amoy ng tuyo at tumpok ng mga gulay, nilapitan siya ni Mang Temyong, ang matandang tindero na may malungkot na mga mata. Walang imik na inabot ng matanda ang isang kupas na sobrang kayumanggi. Ang pagkakahawak nito ay tila nagpapahiwatig ng isang mabigat na pasanin. Nang buksan ni Mada ang sobre, ang unang larawang bumulaga sa kanya ay si Rico, ang asawang akala niya ay nagpapakapagod sa ilalim ng mainit na araw ng Saudi. Ngunit doon sa retrato, suot niya ang isang mamahaling polo, nakangiti at may yakap na isang babaeng nagniningning sa alahas sa loob ng isang marangyang restaurant sa Cebu. Ngunit ang pangalawang larawan ang tuluyang pumatay sa kaluluwa ni Mada. Doon ay makikita si Doña Perpetua, ang biyenang 4 na taon niyang pinunasan, binuhat, at hinalusan ang mga paa dahil sa akalang ito ay lumpo. Ang matanda ay nakatayo ng tuwid, nakasuot ng sapatos na may takong at may hawak na bankbook habang tumatawa kasama ang kanyang anak sa labas ng isang bangko. Naramdaman ni Mada ang pait sa kanyang lalamunan, ang bawat ala-ala ng pagpapalit niya ng tissue at pagtitiis sa mga mura ng matanda ay bumalik sa kanya bilang isang malupit na biro. Nakatitig lamang siya sa larawan ng biyenang naglalakad, habang ang kanyang sariling mga paa ay tila nakabaon sa putik ng pagtataksil.
Paano nagawang paglaruan ng mga taong ito ang kanyang kabutihang loob? Gaano karaming dumi at pait pa ang kailangang lunukin ng isang babaeng ang tanging kasalanan ay ang magmahal ng sobra. Tumalikod si Mada mula sa palengke. Dala ang sobrang tila naging mitya ng apoy sa kanyang kalooban. Sa kanyang pag-uwi, ang bawat hakbang ay hindi na pagtitiis, kundi isang mabigat na pasya na nabubuo sa gitna ng kanyang pagluha. Nang makarating siya sa tapat ng pintuan ng kanilang bahay, tiningnan niya ang madilim at lumang estruktura na tila isang kulungang gawa sa kasinungalingan. Sa loob, naririnig niya ang pekeng ubo ni Doña Perpetua. Ang tunog na dati ay nagpapatakbo sa kanya para maglingkod, ngunit ngayon ay nagpapanginig na lamang sa kanya sa galit. Nanatili siyang nakatayo sa dilim, mag-isa at wasak, habang tinatanong ang langit kung may katapusan pa ba ang sakit na dulot ng isang pamilyang itinuring niyang mundo, ngunit itinuring siyang basura. Madalena, nasaan ka na bang bata ka? Kanina pa ako tinatawag ng aking mga binti. Parang pinupunit ang laman ko sa sakit. Ang boses ni Doña Perpetua ay pumailan lang mula sa madilim na silid, isang tinig na puno ng autoridad at pagiging biktima na tila ba ang buong mundo ay may utang sa kanya. Dahan-dahang itinulak ni Mada ang pinto. Ang kahoy ay gumawa ng isang mahabang hibla ng tunog na tila nagpapahayag ng bigat ng kanyang nararamdaman. Pumasok siya sa silid na amoy langis ng niyog at gamot, isang lugar na naging piitan niya sa loob ng 4 na taon. Nakita niya ang kanyang biyenan na nakahiga sa kama, balot ng makapal na kumot, at ang mukha ay nakangiwi sa kunwaring paghihirap. Titig na titig si Mada sa mga paang iyon na nakabalot ng medyas. Ang mga paang nakita niya sa retrato na matikas na naglalakad sa loob ng isang mall sa Cebu. Lumapit si Mada at lumuhod sa gilid ng kama. Kinuha niya ang bote ng mahapding langis at sinimulang hilutin ang mga binti ng matanda. Naramdaman niya ang tigas ng kalamnan ni Doña Perpetua, hindi dahil sa kapansanan, kundi dahil sa lakas ng isang taong malusog na nagkukunwari lamang. Ang bawat haplos ng kamay ni Mada ay tila isang pagsusuri sa isang malaking kasinungalingan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung paano nagagawa ng matandang ito na tingnan siya sa mga mata habang ninanakawan siya ng buhay. Dahan-dahan naman, Madalena, para kang naglalaba ng maong kung humawak ka. Reklamo ni Doña Perpetua habang matalim ang tingin sa dulo ng ulo ni Mada. Mapalad ka pa rin dahil kahit galing ka lang sa pamilya ng mga tindero ng tuyo, tinanggap ka ni Rico. Kung hindi dahil sa awa namin, baka hanggang ngayon ay amoy isda ka pa rin sa palengke. Kaya wag kang magrereklamo sa pag-aalaga sa akin dahil utang mo ang dangal mo sa pamilya Villamor. Nanatiling nakayuko si Mada. Ang kanyang mga luha ay pilit niyang pinipigilan na pumatak sa mga binti ng matanda. Ang bawat salita ng biyenan ay tila isang latigo na humahampas sa kanyang pagkatao. Ang gaslighting na ito, ang paulit-ulit na pagpapaalala na siya ay walang halaga kung wala sila, ay ang kadenang nagpapanatili sa kanya sa silid na iyon. Ngunit ngayon, ang kadenang iyon ay nagsisimula ng kalawangin. Biglang narinig ang isang himig mula sa cellphone na nasa ibabaw ng maliit na lamesa. Mabilis na kinuha ito ni Doña Perpetua at ang kaninang galit na mukha ay biglang nagliwanag ng isang mapanlinlang na ngiti. Ini-on niya ang speakerphone, tila gustong iparinig kay Mada ang boses ng kanyang bayaning asawa. Nay, kumusta po kayo riyan?
Pasensya na po. Katatapos ko lang sa overtime dito sa construction site. Napakainit dito sa Saudi, Nay. Parang matutunaw ang balat ko. Pero tinitiis ko para sa pamilya natin. Ang boses ni Rico ay tila nanggagaling sa isang malayo at maingay na lugar. May mga tunog ng makina sa background na tila sinadyang ilagay upang magmukhang totoo ang kanyang kinalalagyan. Napahinto ang kamay ni Mada sa paghilot. Nakatingin siya sa cellphone habang sa kanyang isipan ay malinaw na malinaw ang larawan ni Rico na nasa loob ng isang naka-aircon na restaurant, nakayakap sa ibang babae, at walang bakas ng pagod sa mukha. Ang bawat salita ni Rico tungkol sa sakripisyo ay tila isang malupit na biro na nagpapakulo sa dugo ni Mada. Mabuti naman ako, anak. Itong si Madalena lang, medyo mabagal kumilos ngayon. Huwag kang mag-alala sa akin, anak. Basta magpadala ka lang ng pera para sa mga gamot ko. Sagot ni Doña Perpetua habang nakatingin ng mapanuri kay Mada, tila sinusubukan kung may sasabihin ang manugang. O sige po, Nay. Mada, narinig mo ba? Alagaan mo si nanay ng mabuti, ha? Mahal na mahal ko kayo. Hayaan mo. Balang araw makakauwi rin ako kapag marami na tayong naipon. Huling sabi ni Rico bago tuluyang maputol ang linya. Nanatiling tahimik ang silid. Tanging ang mahinang pag-ikot ng lumang electric fan ang naririnig. Tiningnan ni Doña Perpetua si Mada ng may halong tagumpay. Narinig mo ang asawa mo, Madalena? Nagpapakamatay siya sa ibang bansa para lang mabuhay tayo. Kaya huwag na huwag kang magkakamaling maging pabaya. Dahan-dahang tumayo si Mada, bitbit ang bote ng langis na tila ba ito ang pinakamabigat na bagay sa mundo. Hindi siya sumagot. Tumingin siya sa bintana kung saan ang sikat ng araw ay tila pilit na sumisilip sa makapal na kortina. Sa loob-loob niya, isang tanong ang paulit-ulit na umaaling-awngaw. Hanggang kailan siya magsisilbing alipin sa isang kaharian na binuo sa ibabaw ng mga bangkay ng kanyang mga pangarap? At paano kung ang asawang mahal siya ay hindi pala nasa Saudi, kundi nasa kabilang dako lamang ng dagat, kasama ang babaeng tinatawag niyang Reyna? Isang malaking sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang kinalawit na gate. Ang tunog ng makina nito ay dahan-dahang namatay at napalitan ng kalabog ng mabigat na bagay na ibinaba sa semento. Isang balikbayan box, ang simbolo ng bawat pangarap at pangungulila ng pamilyang Pilipino, ang nasa harap na ngayon ni Madalena. Ngunit para sa kanya, ang kahon na ito ay tila isang kabaong na naglalaman ng mga labi ng kanyang tiwala. Madalena, bilisan mo, narito na ang padala ng aking anak. Halos lumipad ang boses ni Doña Perpetua mula sa loob ng silid. Puno ng sigla na tila ba nakalimutan niya ang kanyang kunwaring kapansanan sa sobrang pananabik. Lumabas si Mada at tinulungan ang mga lalaki na ipasok ang malaking kahon sa loob ng sala. Hinawakan niya ang karton. Ito ay magaspang at may mga bakas ng tape na may nakasulat na wikang Arabe, ngunit sa ilalim nito, napansin ni Mada ang isang maliit na sticker na tila tinangkang tuklapin, isang marka ng isang lokal na shipping company sa Cebu. Ramdam niya ang panlalamig ng kanyang sikmura habang kinekwenta ang bawat detalye ng panloloko sa kanya. Kinuha ni Mada ang gunting at dahan-dahang hinati ang tape na nakapalibot sa kahon. Ang bawat hiwa ay tila pagpunit din sa kanyang sariling laman. Pagbukas ng kahon, ang amoy ng mga delata at sabon ay humahalimuyak sa hangin, isang amoy na dapat sana ay nagdadala ng ginhawa, ngunit ngayon ay nagdadala lamang ng pait. Tingnan mo yan, Madalena, ang daming tsokolate at delata.
Talagang pinaghihirapan ng anak ko ang bawat sentimo para lang may maipadala sa atin. Ang sabi ni Doña Perpetua habang pilit na inaabot ang isang lata ng kape mula sa kanyang wheelchair. Tingnan mo itong mga damit, mukhang mamahalin. Sinuwerte ka talaga kay Rico. Kinuha ni Mada ang isang blusa mula sa loob ng kahon. Ito ay kulay rosas. Ngunit sa isang tingin pa lamang, alam niyang hindi ito bago. May mga himulmol na ito sa dulo ng manggas at ang amoy nito ay hindi amoy ng bagong gamit mula sa ibang bansa, kundi ang pamilyar na amoy ng detergent na ginagamit sa mga lokal na ukay-ukay. Napagtanto ni Mada ang lahat. Binibili ni Rico ang mga ito sa mga murang tindahan sa Cebu, inilalagay sa balikbayan box, at pinapadalhan sila dito sa Iloilo upang mapanatili ang ilusyon na siya ay nasa Saudi. Isang matinding pagkapahiya ang naramdaman ni Mada para sa kanyang sarili. 4 na taon niyang ipinagmalaki sa kanyang mga kaibigan sa palengke ang bawat piraso ng sabon o tsokolate na galing daw sa disyerto, nang hindi alam na galing lamang pala ang mga ito sa kabilang isla. Habang inilalabas ang mga huling laman ng kahon, may isang maliit na papel na nalaglag mula sa loob ng isang lumang jacket. Mabilis itong pinulot ni Mada bago pa makita ng kanyang biyenan. Itinago niya ito sa kanyang palad at nagpatuloy sa pag-aayos, ngunit ang kanyang puso ay tila isang tambol na bumibilis ang bawat palo. Nang makahanap ng pagkakataon na mapag-isa sa kusina, dahan-dahang binuksan ni Mada ang lukot na papel. Ito ay isang resibo mula sa isang sikat na tindahan ng alahas sa Ayala Center, Cebu. Nakasulat doon ang petsa noong nakaraang linggo lamang at ang item na binili, isang gold necklace na may diamond pendant na nagkakahalaga ng 60,000 piso. Napatitig si Mada sa halagang nakasulat, 60,000. Iyon ay higit pa sa lahat ng perang naipon niya mula sa pagtitinda ng tuyo sa loob ng 1 taon. Iyon ay sapat na sana para ipagawa ang tumutulong bubong ng kanilang bahay o pambili ng tunay na gamot para sa kanyang biyenan. Ngunit ang alahas na iyon ay wala sa kahon. Hindi iyon para sa kanya at lalong hindi para kay Doña Perpetua. Naramdaman ni Mada ang pagguho ng huling kuta ng kanyang pagtitiis. Habang hawak ang resibong nagpapatunay na ang kanyang asawa ay nagpapakasasa sa karangyaan kasama ang iba. Narinig niya ang boses ni Doña Perpetua na humihingi ng baso ng tubig. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa natitira pang pasensya ni Mada. Tiningnan niya ang resibo at muling binalikan ang alaala ng kanyang mga kamay na puno ng kaliskis at alat mula sa palengke. Ang gintong nasa resibo ay tila naging isang mainit na bakal na dumampi sa kanyang balat. Sa gitna ng katahimikan ng kusina, isang katanungan ang bumara sa kanyang lalamunan. Kung ang alahas na ito ay para sa reyna ni Rico sa Cebu, ano na lamang ang halaga niya sa buhay ng lalaking nangakong mamahalin siya hanggang sa huling hininga? Ang init ng hapon ay tila bumibigat sa balikat ni Madalena habang isinasampay niya ang mga puting kumot sa likod ng kanilang bahay. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa manipis na tela, ngunit walang anumang init ang nakapagpapakalma sa naninigas niyang kalooban. Sa gitna ng kanyang paggawa, isang maliit na boses ang bumasag sa katahimikan ng bakod. Si Little Ning, ang 6 na taong gulang na anak ng kanilang kapitbahay, na nakatayo malapit sa puno ng bayabas. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan.
Kinuha ni Mada ang isang piraso ng tsokolate mula sa bulsa ng kanyang duster, isang pasalubong mula sa peking balikbayan box ni Rico, at inalok ito sa bata. Ngunit sa halip na lumapit ng may ngiti, umatras si Ning, ang kanyang maliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang damit. Tumingin ang bata sa bintana ng silid ni Doña Perpetua, ang silid na laging madilim at tila may sariling mundo. Ayoko po pumasok dyan, Tita Mada. Ang bulong ni Ning, ang boses niya ay halos hindi marinig sa gitna ng huni ng mga kuliglig. Nandyan po yung aswang, nakakatakot po siya. Napahinto si Mada. Ang kanyang kamay na may hawak na tsokolate ay nanatiling nakabitin sa hangin. Pilit niyang nginitian ang bata, bagaman ang kanyang dibdib ay nagsisimulang kumaba. Anong aswang, Ning? Si Lola Perpetua mo lang ang nandoon. Di ba sabi ko sa iyo, may sakit siya kaya hindi siya makatayo. Umiling ng mabilis ang bata. Ang kanyang mga mata ay tila nakakita ng isang bagay na hindi dapat makita ng isang musmos. Hindi po, tita. Nakita ko po siya noong isang araw. Noong wala po kayo at bumibili ako ng suka sa kabilang kanto. Nakatayo po siya sa bintana, mabilis siyang naglalakad at kumakain ng malaking hita ng manok. Tapos, noong nakita niya ako, tinitigan niya ako ng masama at nagtago siya sa likod ng kurtina. Ang bawat salita ni Ning ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa likuran ni Mada. Ang kawalang malay ng bata ay ang pinakamatibay na kumpirmasyon sa kanyang mga hinala. Hindi nagsisinungaling ang isang bata tungkol sa mga ganitong bagay. Ang aswang na tinutukoy ni Ning ay ang biyenan ni Mada, ang babaeng nagpapakain sa kanya ng dusa, habang siya naman ay nagpapakain dito ng kanyang buhay at sakripisyo. Dahan-dahang binitawan ni Mada ang sinampay at naglakad patungo sa loob ng bahay. Ang kanyang mga hakbang sa lumang sahig na kahoy ay tila walang bigat, isang pilit na katahimikan upang hindi makalikha ng anumang babala. Pagdating niya sa tapat ng pinto ni Doña Perpetua, huminto siya. Walang tunog ng pag-ubo, walang rintal ng sakit. Sa halip, narinig niya ang mahinang pagnguya at ang kalansing ng isang pinggan na tila itinatago sa ilalim ng higaan. Biglang binuksan ni Mada ang pinto nang walang katok. Ang sikat ng araw mula sa pasilyo ay tumama sa mukha ni Doña Perpetua. Nakita ni Mada ang mabilis na paggalaw ng mga kamay ng matanda. Isang liksi na hindi kayang gawin ng isang taong lumpo. Mabilis na itinulak ni Doña Perpetua ang isang mangkok sa ilalim ng kanyang makapal na unan, habang ang kanyang bibig ay puno pa ng pagkain na pilit niyang nilulunok. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago, mula sa pagkagulat patungo sa nakasanayang anyo ng paghihirap. Ang kanyang mga mata ay mabilis na humanap ng simpatiya na dati-rati ay madali niyang nakukuha kay Mada. Nakatitig lamang si Mada. Ang kanyang paningin ay nakatutok sa dulo ng unan kung saan may nakalabas na maliit na piraso ng plastik na balot ng mamahaling sitsirya. Walang salitang lumabas sa bibig ni Mada, ngunit ang kanyang puso ay tila isang sumasabog na bulkan sa ilalim ng dagat. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging napakabigat, isang laro ng titigan kung saan ang katotohanan ay tila isang hubad na katawan na pilit tinatakpan ng basahan. Dahan-dahang inabot ni Mada ang unan, ang kanyang kamay ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa puot na matagal na niyang ikinukubli. Habang papalapit ang kanyang mga daliri sa lihim ng matanda, nakita niya ang pagbabago sa tingin ni Doña Perpetua. Isang tingin na wala ng bahid ng sakit, kundi isang mapanuring galit
na tila nagsasabing hindi siya magpapatalo sa isang tindera ng tuyo na katulad ni Mada. Nanatiling nakatitig si Madalena sa piraso ng plastic na nakasilip sa ilalim ng unan ni Doña Perpetua. Ang kanyang hininga ay tila isang marahang hanging nagbabantay sa isang nagbabadyang unos. Sa kabila ng panginginig ng kanyang kalooban, pinili niyang bawiin ang kanyang kamay. Hindi pa ito ang oras. Sa loob ng 4 na taon, natutunan niyang lunukin ang pait. At ang sandaling ito ay isa lamang karagdagang patak sa lawa ng kanyang pagtitiis. Bakit ka nakatitig sa akin ng ganyan, Madalena? Para kang nakakita ng multo. Ang boses ni Doña Perpetua ay muling bumalik sa pagiging mahina at garalgal. Isang sadyang pag-arte na tila ba ang nakitang liksi ni Mada kanina ay isang maling gunita lamang. Kunin mo na ang planggana at iwanan mo na ako rito. Gusto ko nang magpahinga. Lumabas si Mada ng silid ng walang imik. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Dumiretso siya sa maliit na altar sa kanto ng sala kung saan nakatayo ang isang lumang imahe ng Santo Niño. Ang estatwa ay napalilibutan ng mga tuyong bulaklak at mga upos ng kandila na naging saksi sa libu-libong dalangin ni Mada para sa kaligtasan ni Rico at sa paggaling ng kanyang biyenan. Sinimulan niyang linisin ang altar, ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa malamig na kahoy. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang debosyon ay hinaluan ng isang kakaibang kutob. Naalala niya ang bawat beses na nakikita niyang lumalapit si Doña Perpetua sa altar na ito kapag akala ng matanda ay tulog na siya. Hindi upang manalangin, kundi tila may hinahanap o itinatago sa likod ng sagradong imahe. Inangat ni Mada ang mabigat na estatwa ng Santo Niño. Doon, sa ilalim ng tuntungan nito, ay may isang nakatuping bankbook na nakabalot sa isang madulas na plastic. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib habang dahan-dahang binubuklat ang mga pahina nito. Ang bawat numerong nakasulat sa loob ay tila mga lason na gumagapang sa kanyang paningin. Hindi ito account ni Rico sa Saudi. Ito ay isang lokal na savings account sa pangalan ni Doña Perpetua Villamor. Ang pinakahuling deposito ay nagkakahalaga ng 200,000 piso. Ang eksaktong halaga ng insurance na nakuha ni Mada mula sa pagpanaw ng kanyang sariling ama na ipinagkatiwala niya sa biyenan para daw sa safekeeping. Ngunit ang mas masakit ay ang mga record ng withdrawal. Halos linggo-linggo, may malalaking halaga ng pera na inililipat sa isang account sa Cebu sa ilalim ng pangalang Soraya Mendez. Ang perang pinaghirapan ni Mada sa pagbibilad ng isda sa ilalim ng nakatirik na araw, ang perang ipinapadala kunwari ni Rico para sa gamot ng kanyang ina, ay dumadaloy lahat patungo sa babaeng sumisira sa kanyang pamilya. Naramdaman ni Mada ang panlalabo ng kanyang paningin dahil sa nagbabadyang luha ng poot. Ang bankbook na hawak niya ay hindi lamang listahan ng pera, ito ay listahan ng bawat oras, bawat pagod, at bawat pangarap na ninakaw sa kanya sa loob ng 4 na taon. Ang bawat sentimong pinagkatiwala niya ay naging bala na ginagamit laban sa kanyang sariling kaligayahan. Sa gitna ng kanyang pagtulala sa mga pahina ng pagtataksil, isang mahabang anino ang dahan-dahang gumapang sa sahig patungo sa kanyang kinaroroonan. Ang lamig ng semento ay tila umakyat sa kanyang mga binti nang marinig niya ang tunog ng pag-ikot ng gulong ng wheelchair na huminto sa likuran niya. "Ano ang hawak mo, Madalena?"
Ang boses ni Doña Perpetua ay wala ng bahid ng sakit o panghihina. Ito ay matigas, malamig, at puno ng banta. Dahan-dahang lumingon si Mada, hawak pa rin ang bankbook na tila isang ebidensya ng krimen. Nakita niya ang kanyang biyenan na nakaupo ng tuwid. Ang mga mata ay nanlilisik at nakatitig ng matalim sa bankbook, habang ang mga kamay nito ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng wheelchair, tila handang tumalon at agawin ang katotohanang hinding-hindi na muling maikukubli. Ang bawat tibok ng puso ni Madalena ay tila isang tambol na nagpapamukha sa kanya ng kanyang sariling kamangmangan. Hawak pa rin niya ang bankbook. Ang bawat pahina nito ay tila naglalabas ng init na nagpapasunog sa kanyang mga daliri. Ngunit sa harap ng nanlilisik na mga mata ni Doña Perpetua, mabilis na itinago ni Mada ang dokumento sa loob ng malaking bulsa ng kanyang duster. Wala po, Nay. May nakita lang po akong tuyong dahon sa likod ng Santo Niño. Ang boses ni Mada ay nanginginig. Isang pilit na pagsisinungaling na tila ba ang hangin sa kanyang lalamunan ay naging mga bubog na mahirap lunukin. Ibigay mo sa akin ang nasa bulsa mo, Madalena. Huwag mo akong lokohin. Nakita kong may kinuha ka. Ang boses ng matanda ay muling naging matalas. Wala na ang pagiging biktima. Tanging ang bagsik ng isang reynang natatakot na mabaon ang kanyang trono. Akmang tatayo si Doña Perpetua mula sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom, ngunit ang tunog ng sunod-sunod na pagtama ng kamao sa kanilang pintuan ay nagpatigil sa kanya. Ang tunog ng kahoy na tinatamaan ay tila isang hudyat ng kaligtasan para kay Mada. Mabilis siyang tumalikod at naglakad patungo sa pinto. Iniiwan ang kanyang biyenan na muling bumalik sa pagkakayuko sa wheelchair. Mabilis na isinuot ang maskara ng isang lumpo at kaawa-awang matanda. Nang buksan ni Mada ang pinto, tumambad sa kanya si Aling Marites, ang pinakatsismosang kapitbahay sa kanilang barangay, na may hawak na isang mangkok ng ulam. Kasama nito ang ilang mga babaeng katatapos lang maglaba sa sapa. Naku, Madalena, napakabait mo talagang bata. Hanggang ngayon ba ay naglilinis ka pa rin? Kanina ka pa namin pinupuri rito sa labas. Napakaswerte ni Perpetua sa iyo. Biruin mo, 4 na taon mo na siyang pinaglilingkuran nang walang reklamo habang wala si Rico, ang sabi ni Aling Marites habang nakasilip sa loob ng bahay. Biglang narinig ang isang mahinang paghagulgol mula sa sala. Marites, pasok kayo. Pasensya na kayo. Itong si Madalena ay tila pagod na sa akin. Kanina pa ako hinihika rito, pero tila hindi niya ako naririnig sa sobrang abala niya sa paglilinis ng altar. Ang boses ni Doña Perpetua ay muling naging garalgal at puno ng luha. Isang napakagaling na pag-arte na agad namang kinagat ng mga kapitbahay. Nakita ni Mada ang mapanuring tingin ng mga babae sa kanya. Ang reputasyon niya bilang isang modelo ng pagtitiis ay biglang nanganib dahil sa isang pangungusap lamang ng kanyang biyenan. Doon niya na-realize ang bagsik ng kapangyarihan ni Doña Perpetua. Ang buong bayan ay naniniwala na ang matanda ay isang banal na biktima at siya ang masunuring alipin. Anumang salita ang sabihin ni Mada laban sa biyenan ay ituturing na isang kawalan ng utang na loob. Nay, kukuha lang po ako ng tubig para sa inyo. Ang tanging nasambit ni Mada habang ang kanyang puso ay nagdurugo sa loob. Ramdam niya ang bankbook sa kanyang bulsa, ang ebidensyang kayang sumira sa lahat. Ngunit paano niya ito ilalabas kung ang lahat ng tao sa paligid niya ay bulag sa katotohanan? Habang nasa kusina, naramdaman ni Mada ang panginginig ng kanyang cellphone sa ibabaw ng lababo.
Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang bumulaga sa kanya. Huwag kang maniniwala sa lahat ng nakikita mo, Madalena. Ang perang pinaghihirapan mo ay hindi napupunta sa gamot. Alam ko ang lihim ng pamilya Villamor. Kung gusto mong malaman ang katotohanan tungkol sa iyong bahay at sa asawa mo, pumunta ka sa kanto ng lumang simbahan bukas ng gabi. Nabitawan ni Mada ang basong hawak niya. Ang tubig ay kumalat sa sahig, tila isang lawa ng kawalang katiyakan. Sino ang taong ito? At paano nito nalaman ang tungkol sa kanyang bahay? Tumingin siya sa sala kung saan tinitingala ng mga kapitbahay si Doña Perpetua na tila isang santo, habang sa loob ng kanyang bulsa, ang bankbook ay tila isang ticking bomb na nagbabadyang sumabog. Tumayo si Mada sa gitna ng kusina, mag-isa sa gitna ng maraming tao, habang ang anino ng pagtataksil ay dahan-dahang bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Isang tanong ang nagpahirap sa kanyang isipan. Sino ang maaari niyang pagkatiwalaan kung ang mismong taong tinawag niyang nanay ay ang siya ring unti-unting pumapatay sa kanya? Kailangan kong lumuwas ng Iloilo City, Nay. May kailangang ayusin sa permit ng pwesto ko sa palengke. Pakataltalin ako ng munisipyo kung hindi ko ito maasikaso. Ang sabi ni Madalena habang mabilis na nag-eempake ng ilang pirasong damit sa loob ng kanyang lumang backpack. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot sa munisipyo, kundi dahil sa bigat ng lihim na plano niyang isakatuparan. Tumingin si Doña Perpetua mula sa kanyang pagkakahiga. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagdududa. Iloilo City lang ba talaga, Madalena? O baka naman magliliwaliw ka at pababayaan mo ako rito? Tandaan mo, wala akong ibang inaasahan kundi ikaw habang wala ang anak ko. Babalik din po ako agad, Nay. May iniwan na po akong lugaw at tubig sa tabi niyo, maikling sagot ni Mada. Hindi na niya hinintay ang susunod na sasabihin ng biyenan. Lumabas siya ng bahay at tinahak ang daan patungo sa pantalan. Ngunit ang kanyang destinasyon ay hindi ang sentro ng Iloilo. Ang kanyang ticket ay patungo sa isla ng Cebu, ang lugar kung saan nakatago ang lahat ng mga sagot na pilit ipinagkakait sa kanya. Ang paglalakbay sa barko ay tila isang mahabang panaginip na puno ng tinik. Habang pinapanood ni Mada ang paghampas ng puting bula ng mga alon sa gilid ng sasakyang pandagat, nararamdaman niya ang unti-unting paglayo ng kanyang dating pagkatao. Ang bawat milya na nadadagdag sa distansya ay tila nagpapabigat sa kanyang kalooban. 4 na taon siyang naniwala na ang kanyang asawa ay nasa gitna ng disyerto, nagtitiis sa init at uhaw. Ngunit ang bawat hininga ng hangin mula sa dagat ay nagpapaalala sa kanya na ang lahat ng iyon ay isang masalimuot na dula. Nang makarating sa Cebu, ang ingay at gulo ng syudad ay tila sumalubong sa kanya bilang isang malamig na katotohanan. Gamit ang address na nakasulat sa resibong nakuha niya sa balikbayan box, tinahak niya ang daan patungo sa isang tanyag na subdivision sa Mandaue. Doon, sa tapat ng isang kulay cream na gusali na may karatula na Soraya's Serenity Spa, huminto ang kanyang mundo. Nagtago si Mada sa likod ng isang malaking puno ng akasya. Maya-maya pa, isang makintab at kulay itim na SUV ang huminto sa tapat ng spa. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ng sasakyan ay tila isang hudyat ng kamatayan para sa huling hibla ng pag-asa ni Mada. Bumaba mula sa driver's seat ang isang lalaking pamilyar, ang bawat galaw, bawat tindig, at bawat ngiti, si Rico.
Ngunit hindi ito ang Rico na nakikita niya sa malabong video calls. Ang Rico na nasa harap niya ay nakasuot ng mamahaling polo shirt, maayos ang gupit ng buhok, at amoy tagumpay kahit mula sa malayo. Mabilis siyang umikot sa kabilang pinto at pinagbuksan ang isang babaeng nagniningning ang ganda, si Soraya. Sa gitna ng kalsada, walang pasintabi na niyakap ni Rico ang babae at hinalikan ito sa noo, isang kilos ng pagmamahal na kailanman ay hindi naramdaman ni Mada sa loob ng 4 na taon. Happy anniversary, sweetheart. Sana nagustuhan mo ang kwintas. Ang boses ni Rico ay malinaw na umabot sa pandinig ni Mada, isang tinig na puno ng lambing na dati ay sa kanya lamang nakalaan. Nakita ni Mada sa leeg ni Soraya ang gold necklace na may diamond pendant, ang alahas na nasa resibong itinago niya. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ay hindi ang kwintas. Habang naglalakad ang dalawa patungo sa loob ng spa, tumigil sila sa harap ng isang bakanteng lote sa tabi nito. May isang karatula na nakatirik sa gitna ng damuhan, future site of Villamor Mendez Dream Home. Naramdaman ni Mada ang tila pagtigil ng daloy ng kanyang dugo. Ang loteng iyon, ang hugis, ang mga puno ng niyog sa likuran, at ang lokasyon ay pamilyar sa kanya. Iyon ang lupang minana niya mula sa kanyang mga magulang sa Iloilo na akala niya ay ligtas na nakatago ang titulo sa ilalim ng pangangalaga ni Rico. Ngunit bakit ito narito? Bakit ito nakapangalan na sa iba? Nanginig ang mga kamay ni Mada habang inilalabas ang kanyang luma at gasgas na cellphone upang kuhanan ng retrato ang tagpong iyon. Habang tinitingnan niya ang kanyang asawa na masayang itinuturo ang lupang ninakaw sa kanya, isang mapait na katanungan ang bumara sa kanyang puso. Paano nagawang ibenta ni Rico ang kanyang nakaraan upang itayo ang kinabukasan ng ibang babae? Sa bawat paghampas ng alon sa gilid ng barkong pabalik ng Iloilo, tila unti-unting naninigas ang puso ni Madalena. Ang hangin sa dagat na dati ay nagdadala ng ginhawa ay tila naging isang malupit na bulong ng katotohanan. Nakatingin siya sa kawalan, ang kanyang mga mata ay tuyo na sa dami ng luhang pumatak sa Cebu. Ngunit ang bawat kurap ay tila nagpapakita ng mukha ni Rico na nakangiti sa ibang babae. Ang kanyang pagkatao na binuo sa loob ng 4 na taon ng sakripisyo ay tila nalunod na sa malalim na asul ng dagat. Nang makarating siya sa kanilang lumang bahay, ang lahat ay tila naging estranghero sa kanyang paningin. Ang amoy ng tuyo na dati ay simbolo ng kanyang marangal na paggawa ay tila naging amoy ng pagkabulok ng kanyang mga pangarap. Pumasok siya sa loob. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat ngunit walang tunog, tila isang aninong naglalakad sa sarili nitong libingan. Madalena, sa wakas ay bumalik ka na. Ang boses ni Doña Perpetua ay pumailan lang mula sa silid, puno ng galit at pag-aapura. Kanina pa ako nauuhaw. Ang boses ko ay halos mawala na sa pagsigaw sa pangalan mo. Bakit ang tagal mo sa Iloilo City? At bakit tila wala kang dalang pasalubong mula sa labas? Dahan-dahang lumapit si Mada sa pinto ng silid. Hindi siya sumagot agad. Pinanood niya ang kanyang biyenan na nakahiga. Ang mga kamay nito ay nakakuyom sa kumot, umaakto muli ng matinding hirap. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi awa ang naramdaman ni Mada. Ang nakikita niya ay hindi isang may sakit na matanda, kundi isang mandarayang bihasang gumamit ng kaniyang kabutihan upang maging alipin sa sarili niyang pamamahay. Pasensya na po, Nay.
Marami lang pong inasikaso. Ang boses ni Mada ay tila nanggagaling sa kailaliman ng isang banga, malamig, walang emosyon, at tila walang buhay. Lumapit siya at inabutan ng baso ng tubig ang matanda. Habang umiinom si Doña Perpetua, tinitigan ni Mada ang mga binti nito na nakabalot ng makapal na medyas. Ang pagnanais na sumigaw at ilabas ang mga retrato ay tila isang apoy na nagliliyab sa kanyang lalamunan, ngunit mas nanaig ang malamig na pasya ng kanyang isip. Sa hapon na iyon, naging mas masipag si Mada, ngunit ang kanyang kasipagan ay may kasamang kakaibang katahimikan. Nilabhan niya ang lahat ng kurtina, nilinis ang bawat sulok ng bahay, at inayos ang mga gamit na tila ba naghahanda para sa isang malaking pagdiriwang o isang libing. Ang bawat kilos niya ay tila bahagi ng isang ritual ng pagpapakawala. Mabuti naman at natauhan ka na, Madalena. Ang sabi ni Doña Perpetua habang pinapanood ang manugang na naglalatag ng bagong kuskus na basket ng mga damit sa gilid ng kanyang kama. Dapat lang na mas galingan mo pa ang pagsisilbi dahil ang anak ko ay nagpapakasakit sa ibang bansa para lang mapaganda ang buhay mo. Hindi umimik si Mada. Sa halip, dahan-dahan niyang inilagay ang isang lumang cellphone sa loob ng basket ng mga labada. Ang lente nito ay maingat na itinutok sa direksyon ng kama at ng pintuan ng banyo. Tinakpan niya ito ng isang manipis na tuwalya upang hindi mahalata, ngunit sapat na upang makita ang bawat galaw sa loob ng silid. Narinig ang marahang paglapat ng mga damit sa ibabaw ng aparato, isang tila bulong ng pagsasara ng bitag. Lumabas si Mada ng silid at tumayo sa pasilyo. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may bagong uri ng ritmo. Hindi na ito ang takot ng isang alipin, kundi ang determinasyon ng isang biktima na handa ng lumaban. Ang katahimikan bago ang bagyo ay tila bumabalot sa buong bahay. Tumingin siya sa bintana kung saan ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang namamatay. Alam ni Mada na ang gabing ito ang magpapasya kung hanggang saan ang hangganan ng kanyang pagtitiis. Habang nakatitig sa dilim, isang pangako ang kanyang binitawan sa kanyang sarili. Hinding-hindi na muling dudumi ang kanyang mga kamay sa pagpupunas sa kasinungalingan ng ibang tao. Ang 4 na taon ng pagiging bulag ay tapos na, at ang bawat segundong nakatago sa loob ng basket na iyon ang magsisilbing katarungan para sa kanyang ninakaw na buhay. Nay, lalabas muna ako saglit sa palengke. May kailangang bilhin para sa ating hapunan at kukuha na rin ako ng ilang gamot nyo sa botika. Ang paalam ni Madalena habang nakatayo sa may pintuan ng silid. Ang kanyang boses ay tila isang patag na linyang walang anumang emosyon. Hindi na niya hinintay ang tugon ng biyenan. Lumabas siya at isinara ang pinto. Ang tunog ng paglapat ng kahoy ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng isang lihim na pagtatanghal. Naglakad si Mada palabas ng bakuran, ngunit hindi siya lumayo. Pumunta siya sa likod ng malaking puno ng mangga sa tapat ng kanilang bahay at kinuha ang kanyang isa pang cellphone. Doon, sa maliit na screen na may bahid ng gasgas, bumukas ang isang live feed mula sa camera na itinago niya sa loob ng basket ng mga labada. Ang kanyang puso ay tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng hawla habang pinapanood ang bawat galaw sa loob ng silid. Sa loob ng ilang minuto, nanatiling tahimik ang screen. Nakahiga si Doña Perpetua, tila isang estatwang walang buhay. Ngunit nang marinig ang tunog ng pagsasara ng gate sa labas,
Ang mirakulo na matagal nang pinaghihinalaan ni Mada ay naganap sa harap ng kanyang mga mata. Mabilis na itinapon ni Doña Perpetua ang makapal na kumot na tila ba ito ay isang mabigat na pasanin. Ang kanyang mga binti, ang mga binting 4 na taon ng minamasahe ni Mada ng may kasamang luha at panalangin ay biglang kumilos ng may liksi at lakas. Tumayo ang matanda mula sa kama, hindi dahan-dahan, kundi may kasamang sigla na tila ba isa siyang atleta. Naglakad siya patungo sa salamin at inayos ang kanyang buhok. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng sakit, kundi puno ng isang mapanuyang ngiti. Mula sa ilalim ng kanyang higaan, kinuha ni Doña Perpetua ang isang supot ng balat ng lechon at isang malamig na bote ng soft drinks. Naupo siya sa gilid ng kama at nagsimulang kumain ng may matinding gana. Ang kanyang bawat pagnguya ay tila isang sampal sa bawat pagod ni Mada. Pagkatapos kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na nag-dial. "Anak! Rico! Wala na rito ang asawa mong amoy isda." Ang boses ni Doña Perpetua ay pumailan lang sa silid, malakas, malinaw, at puno ng katusuhan. Nakakaloka ang pag-arte ko kanina. Muntik na akong matawa noong sinabi niyang hihilot pa siya. Hayaan mo na yan dyan, anak. Basta, wag mong kalilimutan ang pangako mong bakasyon natin sa Boracay pagkatapos mong makuha ang pera sa pagbebenta ng bahay ng mga magulang niya. Hayaan mong magtiis ang babaeng yan, tutal sanay naman siyang maging alila. Naririnig ni Mada ang mahinang tawa ni Rico sa kabilang linya, isang tawang dati ay nagpapatibok ng kanyang puso sa saya. Ngunit ngayon ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang kaluluwa. Ang bawat salita ng biyenan ay tila isang kutsilyong humihiwa sa bawat ala-ala ng kanyang katapatan. Nanigas si Mada sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa poot habang pinapanood ang matanda na tila nagdiriwang sa ibabaw ng kanyang pagkawasak. Ngunit biglang napatigil si Doña Perpetua. Tumingin ang matanda sa direksyon ng basket ng mga labada. Tila may napansin siyang kakaiba sa pagkakaayos ng mga tuwalya. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad patungo sa basket. Ang kanyang mukha ay napalitan ng pagdududa. Sa screen, nakikita ni Mada ang paglaki ng mukha ni Doña Perpetua habang papalapit ito sa lente ng camera. Naramdaman ni Mada ang tila paghinto ng daloy ng kanyang dugo. Ang kamay ng matanda ay dahan-dahang lumapit sa basket. Ang kanyang mga daliri ay tila mga kuko ng isang hayop na handang sumunggab. 1 pulgada na lamang ang distansya ng kamay nito sa nakatagong cellphone nang biglang may kumatok ng malakas sa pintuan ng bahay. Napatigil si Doña Perpetua. Mabilis siyang bumalik sa kama, itinapon ang pagkain sa ilalim at nagtalokbong ng kumot sa loob ng ilang segundo. Isang bilis na tila ba hindi tao ang gumagawa. Habang pinapanood ni Mada ang matanda na muling nagkunwaring may sakit, isang malamig na pawis ang gumapang sa kanyang noo. Ang ebidensyang hawak niya ay sapat na upang wasakin ang lahat. Ngunit ang tanong ay, paano niya ito ilalabas nang hindi siya ang magmumulang masama sa harap ng lahat? Ang boses ni Rico ay tila isang malakas na hampas ng hangin na bumasag sa katahimikan ng kanilang sala. Pagbukas ng pinto, hindi ang amoy ng disyerto ng Saudi ang dala niya, kundi ang amoy ng mamahaling pabango na pamilyar sa mga kalsada ng Cebu. Nakasuot siya ng jacket na tila bagaling sa mahabang biyahe, ngunit ang kanyang balat ay makinis at walang bakas ng pagkapagod mula sa mabibigat na trabaho. "Mada, narito na ako."
Ang sigaw ni Rico ay puno ng pekeng kasabikan habang mabilis siyang naglalakad patungo sa silid ng kanyang ina. Halos hindi niya tiningnan si Madalena na nakatayo sa isang sulok. Hawak ang basahang tila naging bahagi na ng kanyang mga kamay. Sa loob ng silid, ang drama ay umabot sa rurok nito. Si Doña Perpetua ay humahalinghing sa sakit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inaabot ang anak. Rico, salamat at nakauwi ka. Akala ko, akala ko ay hindi ko na mahihintay ang operasyon ko. Ang sakit anak, tila ba pinipiraso ang aking likod. Lumapit si Rico at lumuhod sa tabi ng kama. Ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng pagkukunwari. Tumingin siya kay Mada na nakatayo sa may pinto. Mada, kailangan na nating maoperahan si nanay. Sabi ng doktor sa Maynila, kapag hindi ito naisagawa sa loob ng linggong ito, baka tuluyan na siyang hindi makalakad. O higit pa roon, baka hindi na niya kayanin. Naramdaman ni Mada ang tila paglamig ng kanyang dugo habang pinapanood ang mag-ina. Ang bawat salita ni Rico ay tila isang nakalalasong hamog na bumabalot sa silid. Alam ni Mada ang katotohanan. Nakita niya sa video ang operasyon na ginagawa ng kanyang biyenan, ang pagkain ng lechon at ang pagtawa sa katusuhan. Ngunit Rico, wala na tayong pera. Alam mong lahat ng naipon ko sa pagtitinda ng tuyo at ang insurance ni tatay ay naibigay ko na para sa mga gamot ni nanay. Ang boses ni Mada ay mahinahon, ngunit may talim na tila isang itak na nakatago sa ilalim ng telang seda. Dahan-dahang tumayo si Rico at lumapit sa kanya. Inilabas niya ang isang makapal na sobre mula sa kanyang bag. Hindi ito pera, kundi mga dokumento. Ito na lang ang tanging paraan, Mada. Ang bahay at lupa ng mga magulang mo sa kanto. May nakita akong buyer na handang magbayad ng malaki ngayon din. Pirma mo na lang ang kulang at maililigtas na natin ang buhay ni nanay. Inilatag ni Rico ang mga papel sa ibabaw ng maliit na lamesang kahoy. Ang ballpen ay inilagay niya sa tapat ni Mada. Ang sikat ng bumbilya sa kisam ay tila tumama sa puting papel na nagpapakita ng titulong pinakaiingatan ni Mada, ang huling alaala ng kanyang ama at ina. Sige na, Madalena. Ang baimbi ni Doña Perpetua mula sa kama. Ang boses ay tila isang paos na bulong ng kamatayan. Hahayaan mo ba akong mamatay dahil lamang sa isang pirasong lupa? Pagkatapos ng lahat ng pagkupkop namin sa iyo, ngayon mo pa ba kami tatalikuran? Naramdaman ni Mada ang bigat ng tingin ng mag-ina sa kanya. Ang bawat hininga sa loob ng silid ay tila naghihintay sa kanyang susunod na galaw. Hawak ni Mada ang ballpen, ang malamig na plastic nito ay tila isang yelo na dumidikit sa kanyang balat. Alam niyang kapag inilapat niya ang tinta sa papel na iyon, mawawala na ang huling pag-aari niya sa mundong ito. Ang lupang ibebenta ni Rico para lamang ipambili ng kinabukasan nila ni Soraya sa Cebu. Tumingin si Mada kay Rico, diretso sa mga mata nito. Nakita niya ang kasabikan sa mga mata ng kanyang asawa, hindi ang pag-aalala para sa ina, kundi ang pagkauhaw sa pera. Dahan-dahang inilapit ni Mada ang dulo ng ballpen sa papel. Ang bawat segundong dumadaan ay tila isang taon ng pagdurusa, ngunit bago pa dumampi ang tinta sa dokumento, naramdaman ni Mada ang panginginig ng kanyang cellphone sa loob ng kanyang bulsa, ang cellphone na naglalaman ng video ng pagsasayaw ni Doña Perpetua. Ang bigat ng katotohanan ay tila naging lakas na humila sa kanyang kamay palayo sa papel. Hindi ko mapipirmahan ito ngayon, Rico, ang sabi ni Mada.
Ang kanyang boses ay naging matatag at puno ng isang awtoridad na kailanman ay hindi narinig ng mag-ina. Ano? Bakit, Mada? Buhay ni nanay ang nakasalalay dito. Ang sigaw ni Rico, ang kanyang maskara ng pagiging mahinahon ay nagsisimula ng mabitak. Tumingin si Mada sa biyenan na ngayon ay tila nanlilisik na ang mga mata sa kabila ng kunwaring panghihina. Gusto ko munang makausap ang doktor na sinasabi mo at gusto kong makita ang lahat ng resibo ng mga nakaraang gamot. Dahil bago ko ibigay ang huling alaala ng aking mga magulang, sisiguraduhin kong hindi ito mapupunta sa isang kasinungalingan. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging napakabigat, tila isang pader na naghihiwalay sa kanila. Ang pagtataka at galit sa mukha ni Rico ay tila isang nagbabadyang unos, habang si Mada ay nananatiling nakatayo ng tuwid, hawak ang katotohanang handa ng sumabog sa harap ng kanilang mga mukha. Ang malamig na simoy ng madaling araw ay dumampi sa basang pisngi ni Madalena habang mabilis siyang naglalakad palayo sa bahay na tila naging isang malaking kuta ng dusa. Hawak niya ang kanyang luma at kupas na backpack kung saan nakatago ang lahat ng ebidensya, ang video ng pagsasayaw ni Doña Perpetua, ang bankbook na puno ng nakaw na pera at ang mga retrato mula sa Cebu. Ang bawat hakbang niya sa maputik na daan patungo sa kabayanan ay tila paghila sa isang mabigat na kadenang unti-unti na niyang pinuputol. Pagdating niya sa maliit na opisina ng Integrated Bar of the Philippines, tumambad sa kanya ang isang babaeng may matapang ngunit mahinahong mukha, si Attorney Luningning Abarquez. Ang amoy ng mga lumang libro at papel sa loob ng silid ay tila nagbigay ng isang uri ng kapayapaan kay Mada, isang hudyat na narito na siya sa lugar kung saan ang katotohanan ay may timbang. Ate, hindi ko na po kaya. Pinaglalaroan nila ang buhay ko. Ang boses ni Mada ay bumasag sa katahimikan ng opisina, isang paos na bulong na nagdadala ng 4 na taon ng pait. Hindi na niya napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha habang inilalatag sa mesa ang kanyang cellphone at ang bankbook. Tahimik na pinanood ni Attorney Luningning ang video. Nakita ni Mada ang pagtaas ng kilay ng abogado at ang paghigpit ng hawak nito sa ballpen habang pinapanood si Doña Perpetua na masiglang naglalakad sa loob ng silid. Matapos nito, sinuri niya ang mga record ng withdrawal sa bankbook at ang mga retrato ni Rico sa Cebu. Ang bawat segundong lumilipas ay tila 1 taon para kay Mada habang hinihintay ang hatol ng batas sa kanyang sitwasyon. Madalena, hindi lang ito simpleng panloloko. Ito ay economic abuse sa ilalim ng Republic Act 9200 at 62 o VAWC law. Ang sabi ni Attorney Luningning, ang boses niya ay tila isang matalim na espada na nagbibigay ng direksyon sa kaguluhan ng isip ni Mada. At ang ginawa nilang pagkuha sa insurance ng tatay mo at ang paglipat ng titulo ng lupa mo sa iba nang wala kang pahintulot? Maari nating sampahan si Rico ng estafa at falsification of documents. Naramdaman ni Mada ang tila paggaan ng kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Na may isang taong handang tumayo sa tabi niya hindi bilang alila, kundi bilang isang tao na may karapatan. Ngunit habang tinitingnan ni Attorney Luningning ang iba pang mga dokumentong nakalap ng kanyang mga assistant mula sa Registry of Deeds, biglang nagbago ang anyo ng mukha ng abogado. Mada, may isa pa akong nakita rito.
Mukhang tama ang hinala mo na hindi lang ang bahay ng mga magulang mo ang target nila. Ang sabi ni Attorney Luningning habang iniaabot ang isang dokumentong may selyo ng notaryo. Binasa ni Mada ang nakasulat. Ito ay isang pre-signed eviction notice at isang deed of absolute sale para sa mismong bahay na tinitirhan nila ngayon. Ang petsa ng dokumento ay nakatakda sa susunod na buwan. Nakalagay doon na kapag naibenta na ang lupa sa kanto, kailangang lisanin ni Madalena ang bahay ng mga Villamor sa loob ng 3 araw. Nanginig ang mga kamay ni Mada habang binabasa ang bawat salita. Hindi lamang siya ninanakawan ng pera at dangal, balak din siyang itapon ni Rico sa kalsada matapos makuha ang lahat ng gusto nito. Ang asawang akala niya ay nagpapakapagod para sa kanya ay matagal na palang naghanda ng lugar para sa kanya sa ilalim ng tulay habang nagtatayo ng palasyo para sa ibang babae. Ibig sabihin po ba, attorney, kapag pumirma ako sa papel na ibinibigay nila kagabi, mawawalan na ako ng tirahan? Ang tanong ni Mada, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinahangin sa gitna ng unos. Tumingin si Attorney Luningning sa kanya ng may malalim na habag. Ginamit ka lang nila bilang caretaker ng bahay at caregiver ng kanyang ina habang nagpapakasasa siya sa Cebu. At kapag nakuha na nila ang huling sentimo mo, itatapon ka na nila na parang basurang wala ng pakinabang. Tumayo si Mada mula sa kanyang upuan. Ang kanyang paningin ay nakatutok sa labas ng bintana, kung saan ang mga tao ay abala sa kanilang mga buhay. Ang sakit ay tila naging isang matigas na bakal sa kanyang kalooban. Hindi na siya iiyak para sa isang lalaking ang pag-ibig ay isang patibong. Tumingin siya sa abogado, ang kanyang mga mata ay nagniningning na sa determinasyon. Ati, gawin natin ang dapat. Hindi ko hahayaang sa kalsada ako pulutin habang sila ay nagdiriwang sa ibabaw ng aking mga luha. Ipakita natin sa kanila kung ano ang kayang gawin ng isang babaeng wala nang natitira kundi ang kanyang dangal. Ngunit bago pa sila makapagsimula sa paggawa ng affidavit, tumunog ang cellphone ni Mada. Isang tawag mula kay Rico. Sa kabilang linya, hindi na ang boses ng isang mapagmahal na asawa ang narinig niya, kundi ang boses ng isang hayop na nasusukol. Madalena, nasaan ka? Kung hindi ka uuwi rito sa loob ng 1 oras at pipirmahan ang papel na ito, huwag mo nang asahan na makakapasok ka pa sa bahay na ito kailanman. Nabitawan ni Mada ang dokumento sa kanyang kamay. Ang bawat segundong dumadaan ay tila isang timer na nagbabadyang sumabog. Ang laban ay hindi na lamang nasa loob ng korte. Ang laban ay nagsimula na sa mismong pintuan ng kanyang tahanan. Nakatayo si Madalena sa harap ng kanilang gate. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa strap ng kanyang backpack. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bigat ng malamig na hangin na nagmumula sa paparating na ulan. Pagpasok niya sa sala, tumambad sa kanya ang anyo ni Rico na pabalik-balik sa paglakad. Ang bawat hakbang nito sa sahig ay naglilikha ng tunog na tila ba isang hayop na naghihintay ng biktima. Sa kabilang dako, si Doña Perpetua ay nakaupo sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mukha ay balot ng dilim at ang mga mata ay naniningkit sa galit. Saan ka nang galing, Madalena? Kanina pa kami naghihintay rito. Ang lakas ng loob mong talikuran ang asawa mo at ang biyenan mong naghihingalo. Ang boses ni Rico ay tila isang kulog na yumanig sa katahimikan ng bahay. Hindi sumagot si Mada. Sa halip, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kusina.
Ang kanyang katahimikan ay tila isang pader na hindi kayang tibagin ng anumang sigaw. Sinimulan niyang ihanda ang mga sangkap para sa hapunan. Ang bawat pag-ikot ng liyabe ng kalan ay naglalabas ng asul na apoy, isang marahang tunog ng pagsiklab na tila isang babala. Ang bawat pagtama ng kutsilyo sa kahoy na sangkalan ay tila isang ritual, madiin, tiyak at puno ng kaisipan. Mada! Kinakausap kita! Lumapit si Rico sa kusina. Ang kanyang anino ay humahaba sa sahig. Nagluluto ako ng paborito nyo, Rico. Adobo. Maraming paminta. Maraming toyo. Para lasang-lasa nyo ang bawat pait at alat. Ang boses ni Mada ay mahinahon, tila isang malalim na sapa na walang anumang alon. Tumingin siya sa kanyang asawa, isang tingin na tila ba nakikita ang bawat dumi sa kaluluwa nito. Maupo na kayo. Maghapon kayong nag-isip kung paano ako lolokohin, tiyak na gutom na kayo. Nang maihain ang pagkain, ang amoy ng bawang at suka ay humahalimuyak sa hangin, ngunit ang kapaligiran sa hapagkainan ay tila isang sementeryo sa lamig. Nakaupo si Doña Perpetua sa dulo, ang kanyang mga kamay ay nanginginig kunwari habang hawak ang kutsara. Si Rico naman ay hindi mapakali, ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa dokumentong nasa ibabaw ng refrigerator. Alam mo, Nay, ang pagsisimula ni Mada habang marahang nilalaro ang pagkain sa kanyang pinggan. May nabasa akong kwento sa palengke kanina tungkol sa isang babaeng nagbulag-bulagan sa loob ng maraming taon. Pinunasan niya ang paa ng kanyang biyenan, inalagaan ang kanyang asawa, at ibinigay ang lahat ng kanyang pera. Pero ang hindi niya alam, ang mga taong pinaglilingkuran niya ay may lihim na niluluto sa likod niya. Tumigil si Doña Perpetua sa pagkain. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumingin kay Rico. Sabi nila, ang langit daw ay may mata. Patuloy ni Mada, ang boses niya ay naging mas malalim at mas seryoso, na ang bawat kasinungalingan ay may katumbas na parusa. At ang pinakamasakit na parusa ay hindi ang kulungan, kundi ang mawalan ng dangal sa harap ng mga taong rumespeto sa iyo. Rico, sa tingin mo ba, nakakatulog ng mahimbing ang mga taong nagnanakaw sa kapwa, lalo na sa sarili nilang asawa? Ano bang pinagsasabi mo, Mada? Kung ayaw mong pumirma, sabihin mo ng diretso. Hindi yung kung ano-anong kwento ang sinasabi mo riyan. Ang sigaw ni Rico, ang kanyang pagtitimpi, ay tuluyan ng bumigay. Hinarap siya ni Mada, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng ilaw ng kusina. Ang sinasabi ko, Rico, ay marami akong nakikitang kakaiba rito sa bahay natin nitong mga huling araw. Parang may mga himala na nangyayari kapag gabi. Binalingan ni Mada ang kanyang biyenan na ngayon ay tila naninigas sa kanyang kinauupuan. Kagabi kasi, Nay, parang may narinig akong naglalakad sa sala. Akala ko nung una ay magnanakaw. Pero nang silipin ko, parang kamukha niyo ang figura. Maliksi, matikas ang tindig, at parang hindi marunong mapagod. At ang nakapagtataka pa, mukhang mahilig din po pala kayong kumain ng lechon sa madaling araw. Ang bawat salita ni Mada ay tila isang punlo na tumatama sa dibdib ni Doña Perpetua. Ang matanda ay biglang nabulunan, ang kanyang mukha ay namula habang pilit na humihinga ng malalim upang makuha ang simpatya ni Rico. Ngunit si Rico ay tila nanigas din, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng mesa. Madalena, binabastos mo na ang nanay. Ang sigaw ni Rico,
ngunit ang kanyang boses ay walang katiyakan. Hindi ko siya binabastos, Rico. Sinasabi ko lang ang nakikita ko. Dahil ang katotohanan ay tila isang anino, kahit anong tago mo, lilitaw ito kapag tinamaan ng liwanag, ang sabi ni Mada. Dahan-dahan siyang tumayo, inayos ang kanyang upuan nang walang anumang ingay at tinitigan ang dalawa. Huwag kayong mag-alala, hindi ko muna kukunin ang ballpen. Dahil sa gabing ito, mas gusto kong panoorin kayong kainin ang sarili ninyong mga kasinungalingan. Lumakad si Mada patungo sa kanyang silid, iniiwan ang dalawa sa gitna ng kanilang takot at pagkalito. Ngunit bago niya tuluyang isara ang pinto, muli siyang lumingon. Rico, bago ko malimutan, kumusta nga pala ang construction site sa Saudi? May mga puno ba ng niyog doon na katulad ng nasa Cebu? Ang katahimikan na sumunod ay naging napakabigat. Tila ba ang bawat pader ng bahay ay bumibigay na sa ilalim ng bigat ng katotohanan. Nanatiling nakatayo si Rico sa gitna ng sala, ang kanyang mukha ay puno ng panginginig, habang si Doña Perpetua ay tila isang estatwang nawalan ng boses sa gitna ng dilim na dahan-dahang lumalamon sa kanilang lahat. Huwag kang pupunta rito, Soraya. Magtiwala ka sa akin. Inaayos ko na ang lahat. Ang boses ni Rico ay tila isang desperadong bulong na narinig ni Madalena mula sa likod ng pinto ng banyo. Ang bawat salita ng kanyang asawa ay puno ng takot. Tila ba ang pader na itinayo niya sa loob ng 4 na taon ay unti-unti nang gumuguho sa ilalim ng bigat ng kanyang sariling mga kasalanan. Sa kabilang silid, naririnig ni Mada ang mahinang pag-atungal ni Doña Perpetua na pilit pa ring ibinabalik ang eksena ng pagiging may sakit upang mapigilan ang tensyon sa loob ng bahay. Ngunit para kay Mada, ang bawat tunog sa loob ng bahay na iyon ay tila naging isang maingay na dula na wala nang nanonood. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang bilao ng tuyo at lumabas ng bahay. Tinatahak ang daan patungo sa palengke habang ang sikat ng araw ay tila nakikisama sa init ng kanyang kalooban. Ang palengke ng Iloilo ay abala gaya ng dati. Ang amoy ng alat mula sa mga isda at ang ingay ng mga tawaran ay tila isang pamilyar na yakap para kay Mada. Ngunit sa gitna ng karaniwang eksenang ito, isang banyagang amoy ang biglang humalo sa hangin, ang matapang at mamahaling pabango na tila hindi nababagay sa maputik na sahig ng palengke. Isang babaeng nakasuot ng malaking sunglasses, puting silk na blusa, at nagniningning na mga alahas ang lumitaw sa gitna ng mga mamimili. Ang kanyang bawat hakbang ay tila pagpapakita ng yaman, isang reynang naliligaw sa gitna ng mga dukha. Iyon si Soraya. Sa kanyang leeg ay nagniningning ang gold necklace na may diamond pendant. Ang alahas na dapat sana ay para sa kinabukasan ni Mada. Excuse me, alam niyo ba kung saan nakatira ang pamilya Villamor? I'm looking for Rico Villamor, my husband. Ang boses ni Soraya ay puno ng pagmamalaki at katarayan, tila ba ang buong palengke ay dapat yumukod sa kanya. Tumigil ang mundo ni Madalena. Ang bawat ugat sa kanyang kamay ay nanginginig habang mahigpit niyang hawak ang isang piraso ng tuyo. Inangat niya ang kanyang tingin at hinarap ang babaeng kumuha ng lahat sa kanya. Sa malapit na distansya, nakita ni Mada ang sarili niya sa refleksyon ng sunglasses ni Soraya. Isang babaeng amoy isda, may mga kalyo ang kamay at pagod ang mukha. Isang malupit na pagtatapat ng dalawang mundo. Ako ang asawa ni Rico Villamor. Ang boses ni Mada ay mahinahon,
ngunit tila isang malamig na hampas ng yelo na bumasag sa katarayan ni Soraya. Dahan-dahang tinanggal ni Soraya ang kanyang sunglasses. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat habang tinitingnan ang kabuuan ni Mada mula ulo hanggang paa. You? You are the wife? Sabi ni Rico, caregiver ka lang ng nanay niya. Sabi niya, he is a wealthy businessman and long separated na siya sa kung sino mang babaeng na link sa kanya noon. Isang mapait na tawa ang kumawala sa dibdib ni Mada, isang tawang puno ng sakit na tila ba ang bawat hibla ng kanyang puso ay napupunit. Rich businessman, wealthy. Soraya, ang perang ginagastos mo sa Cebu, ang kwintas na suot mo, at ang kotse na sinasakyan mo ay galing sa bawat piraso ng tuyo na itinitinda ko rito. Galing iyan sa insurance ng tatay ko na ninakaw nila. 4 na taon akong nagpakaalila para mapakain mo ang mga anak mo. Naramdaman ni Soraya ang tila pagguho ng lupa sa kanyang kinatatayuan. Ang mga tao sa palengke ay nagsimulang magbulungan. Ang bawat tingin ay tila mga palasong tumatama sa kanyang dangal. Ang reyna ng Cebu ay naging isang katawa-tawang biktima sa gitna ng palengke ng Iloilo. Hindi, hindi totoo yan. Rico loves me. He promised me a dream house. Ang sigaw ni Soraya, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig na sa pagdududa. Dahan-dahang inabot ni Mada ang kanyang bulsa at inilabas ang bankbook ni Doña Perpetua, pati na ang mga larawan ni Rico na nagpapanggap na nasa Saudi habang nasa loob ng spa ni Soraya. Tingnan mo ito. Tingnan mo kung paano ka rin niya niloko. Akala mo ba ikaw ang bago niyang buhay? Soraya, ikaw lang ang taguan niya ng nakaw na yaman. At ngayong wala na kaming pera, sa tingin mo ba ay mananatili siya sa iyo? Ang bawat salita ni Mada ay tila isang sampal ng realidad na nagpabagsak sa balikat ni Soraya. Ang dalawang babaeng kapwa biktima ng iisang lalaki ay nakatayo sa gitna ng putikan. Ang bawat isa ay may hawak na piraso ng isang wasak na pangarap. Sa mga sandaling iyon, ang galit ni Mada kay Soraya ay unti-unting napalitan ng isang malalim na habag. Ngunit ang katahimikan sa pagitan nila ay nabasag nang makita nilang papalapit si Rico. Ang mukha ay balot ng matinding takot at panginginig. Nakita niya ang kanyang asawa at ang kanyang kabit na magkaharap. Ang kanyang mundo ay tuluyan ng sumabog sa harap ng maraming tao. Soraya, bakit ka narito? Ang hiyaw ni Rico. Ang boses niya ay tila isang hayop na nasusukol sa isang bitag na wala ng labasan. Tumingin si Mada kay Rico, pagkatapos ay kay Soraya. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang ngiti ng isang babaeng wala ng kinatatakutan. Rico, mukhang kailangan nating mag-usap. 3 tayo. At sa pagkakataong ito, wala ng wheelchair at wala ng peking construction site sa Saudi na makakapagligtas sa iyo. Ang bawat mata sa palengke ay nakatutok sa kanila, habang ang langit ay nagsisimulang magdilim, tila nagbabadya ng isang unos na hindi lamang magdadala ng ulan, kundi maghuhugas sa lahat ng kasinungalingang bumulag sa kanila sa loob ng mahabang panahon. Ang loob ng barangay hall ay puno ng mabigat na hangin, tila ba ang bawat hininga ng mga taong naroon ay nagdadala ng alikabok ng matagal ng itinagong lihim. Nakaupo si Madalena sa isang panig. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan, tahimik at matatag, gaya ng isang batong hindi natitinag ng agos.
Sa kabilang dako, si Doña Perpetua ay nakaupo sa kanyang wheelchair. Ang mukha ay basang-basa ng luha, habang si Rico ay nakatayo sa likuran niya. Ang mga mata ay namumula sa galit at panginginig. Naroon din si Soraya, na tila isang hiyas na nalubog sa putik, nakatayo sa isang sulok habang pinapanood ang pagguho ng lalaking nangako sa kanya ng langit. Ang mga kapitbahay at ang barangay captain ay nakatingin. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalinlangan at matinding kuryosidad. Kapitan, tulungan niyo po ako. Ang boses ni Doña Perpetua ay pumailan lang sa loob ng silid, isang paos at nanginginig na tinig na tila bahuling hininga na ng isang naghihingalo. Ninakawan ako ng aking manugang, ang pera para sa aking operasyon, ang perang pinaghirapan ng aking anak sa Saudi ay unti-unti niyang inubos. At ngayon, pati ang bahay namin ay gusto niyang kunin, napakawalang utang na loob. Isang malakas na bulungan ang gumapang sa loob ng hall. Ang mga matatalim na tingin ng mga tao ay bumaling kay Mada. Ang bawat salita ni Doña Perpetua ay tila mga bato na ipinupukol sa dangal ng babaeng 4 na taong nagsilbi ng walang kibo. Mada, may katotohanan ba ang sinasabi ng biyenan mo? Ang tanong ng barangay captain, ang boses niya ay mabigat at puno ng awtoridad. Dahan-dahang tumayo si Madalena. Walang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Tanging ang malalim na kapayapaan ng isang taong hawak ang katotohanan. Inilabas niya ang kanyang cellphone at ikinabit ito sa isang maliit na speaker na dala niya. Kapitan, mga kapitbahay, 4 na taon akong nanahimik. 4 na taon akong naniwala na ang pagtitiis ay bahagi ng pagiging isang asawa at manugang. Ang boses ni Mada ay malinaw, tila isang agos ng tubig na dahan-dahang humuhugas sa dumi ng kasinungalingan. Pero ang bawat luha ko ay may katapat na ebidensya. Nay Rico, tapos na ang palabas. Pinindot ni Mada ang play button sa kanyang screen. Ang unang lumabas ay ang boses ni Rico na kausap si Soraya. Ang mga salita ng pagtataksil na malinaw na umalingaw-ngaw sa 4 na sulok ng silid. Sumunod ay ang video na kinuha ni Mada sa loob ng silid ni Doña Perpetua. Sa screen, tumambad ang anyo ng matanda. Ang matandang akala ng lahat ay lumpo. Nakita nila kung paano ito mabilis na tumayo mula sa kama, kung paano ito masiglang nagsayaw habang kumakain ng lechon, at kung paano ito tumawa habang tinatawag na amoy isda at alila si Mada sa telepono. Ang buong barangay hall ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang bawat mata ay nakatutok sa screen, habang ang mukha ni Doña Perpetua ay unti-unting nawalan ng kulay. Si Rico ay napaatras. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na humahanap ng palusot. Kasalanan mo ito. Pinaplano mo itong lahat. Sa tindi ng gulat at galit, nakalimutan ni Doña Perpetua ang kanyang papel. Isang milagrong nasaksihan ng lahat nang bigla siyang tumayo mula sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mga binti ay matikas na sumuporta sa kanyang bigat at mabilis siyang sumugod patungo kay Mada upang agawin ang cellphone. Isang sabay-sabay na singhap ng gulat ang narinig mula sa mga tao. Ang lumpo ay nakatayo. Ang naghihingalo ay tumatakbo. "Nay, ang paa niyo!" Ang sigaw ni Rico, ngunit huli na ang lahat. Ang maskara ay tuluyan ng nalaglag. Tumigil si Doña Perpetua sa gitna ng silid. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatitig sa mga taong dati ay naaawa sa kanya, ngunit ngayon ay nakatingin sa kanya
ng may halong pandidiri at galit. Ang katahimikan ay bumasag nang pumasok ang ilang mga kalalakihan na may suot na uniforme, ang mga pulis na kasama ni Attorney Luningning. Rico Villamor, Doña Perpetua Villamor, may warrant of arrest kami para sa inyo para sa kasong estafa, falsification of public documents, at economic abuse. Ang sabi ng isang opisyal, ang tunog ng kanyang boses ay tila huling hatol ng langit. Naramdaman ni Rico ang tila paghinto ng kanyang mundo. Tumingin siya kay Mada, nagmamakaawa, ngunit nakita niya ang isang pader ng yelo. Tumingin siya kay Soraya, ngunit ang babaeng mahal niya ay tinitigan lamang siya ng may matinding poot bago tumalikod at lumabas ng hall. Habang dahan-dahang pinupustahan ng posas ang mga kamay ni Rico, ang tunog ng bakal na naglalapat ay tila isang huling huni ng kanyang kalayaan. Tumingin si Mada sa kanyang asawa at sa kanyang biyenan. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng galit, kundi ng isang malalim na kalayaan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang tanong ang naiwan sa hangin. Ngayong gumuho na ang palasyo ng kasinungalingan, may matitira pa ba sa puso ni Mada kundi ang pait ng nakaraan? O ito na nga ba ang simula ng kanyang tunay na pagbangon? Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan ng pulis ay tila isang malupit na hatol na umaalingaw sa buong barangay. Habang pinapanood ng mga tao ang paglayo ni Rico at Doña Perpetua, ang dati-rati maingay na bulungan ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga kapitbahay na dati ay tinitingala si Perpetua bilang isang santo ay nakatayo ngayon sa kalsada. Ang kanilang mga mukha ay balot ng pandidiri at pait. Tila ba ang bawat isa sa kanila ay nalinlang din ng mahusay na pag-arte ng matanda. Sa loob ng barangay hall, naiwan si Madalena na nakaupo sa tabi ni Attorney Luningning. Hawak ng abogado ang isang makapal na folder ng mga dokumento, ang mga kautusan para sa pag-freeze ng lahat ng bank accounts na nasa pangalan ni Perpetua at Rico. Ang bawat sentimong ninakaw sa pawis ni Mada, ang bawat pisong galing sa insurance ng kanyang ama, ay nakakulong na ngayon sa ilalim ng batas. Hindi na maaabot ng mga kamay na sanay sa pangungupit. Wala na silang matatakbuhan, Mada. Ang mahinahong sabi ni Attorney Luningning. Ang kanyang boses ay tila isang haplos ng katarungan sa sugatang puso ni Madalena. Napatunayan na natin ang lahat. Mula rito, ang batas na ang bahalang maningil sa bawat oras na ninakaw nila sa iyo. Sa labas ng hall, sa ilalim ng isang matandang puno ng akasya, nakatayo si Soraya. Ang kanyang marangyang anyo ay tila naging isang malungkot na paalala ng isang buhay na binuo sa ibabaw ng dusa ng iba. Nang lumabas si Mada, nagtagpo ang kanilang mga mata. Wala ng katarayan sa paningin ni Soraya. Tanging ang malalim na kahihiyan ng isang babaeng nalaman na ang kanyang paraiso ay isa lamang palasyong buhangin. Dahan-dahang lumapit si Soraya kay Mada. Inalis niya ang gold necklace na may diamond pendant mula sa kanyang leeg. Ang alahas na naging mitya ng huling pagsabog ng katotohanan. Inabot niya ito kay Mada. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay puno ng namumuong luha. I'm sorry, Mada. Sabi niya, sabi niya ay hiwalay na kayo. Sabi niya ay mahal niya ako. Ang boses ni Soraya ay tila isang tuyong dahon na madaling mabasag. Pero ngayon ko lang na-realize, pati ako ay naging kasangkapan lang niya.
para itago ang lahat ng ninakaw niya sa iyo. Ayoko nang magkaroon ng kinalaman sa pamilyang ito. Kunin mo ito. Hindi ko kayang suotin ang isang bagay na binayaran ng iyong mga luha. Tiningnan ni Mada ang kwintas na nakapatong sa palad ni Soraya. Ang ginto nito ay nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Ngunit para kay Mada, ito ay tila isang maduming bagay na ayaw na niyang hawakan. Itabi mo yan, Soraya, o ibenta mo para sa mga anak mo. Ang boses ni Mada ay malamig, ngunit may bakas ng habag. Hindi ko kailangan ng ginto para mabawi ang dangal ko. Ang kailangan ko lang ay ang katahimikan na matagal nang ipinagkait sa akin. Mag-isa ka na ring biktima rito, kaya sana ay maging aral ito sa iyo, na ang kaligayahan ng isang babae ay hindi dapat itayo sa ibabaw ng pagkawasak ng kapwa niya babae. Tumalikod si Soraya at mabilis na naglakad patungo sa kanyang sasakyan. Ang kanyang bawat hakbang ay tila pagtakas sa isang madilim na bangungot. Naiwan si Mada na nakatayo sa gitna ng kalsada, pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw. Pagbalik niya sa kanilang lumang bahay, ang bawat sulok ay tila bumibigay na sa bigat ng alaala. Pumasok siya sa silid ni Doña Perpetua. Naroon pa rin ang amoy ng langis at gamot. Naroon pa rin ang wheelchair na tila isang piping saksi sa lahat ng panloloko. Kinuha ni Mada ang isang maliit na basahan, ang basahang 4 na taon niyang ginamit sa pagpupunas sa biyenan. Dahan-dahan niya itong itinapon sa loob ng basurahan, isang simbolo ng pagwawakas ng kanyang pagiging alila. Nanginig ang kanyang mga labi habang dahan-dahang pumatak ang isang huling luha, hindi dahil sa pangungulila kay Rico, kundi dahil sa matinding pagod na ngayon lamang lumalabas. Sa gitna ng katahimikan ng bahay, naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaan na hindi kayang bayaran ng anumang halaga ng pera. Ang pamilya Villamor ay gumuho na. Ang kanilang mga kasinungalingan ay naging abo, at sa gitna ng mga guhong iyon, si Madalena ay nakatayo pa rin, sugatan, ngunit malaya. Sumisilip pa lamang ang unang sinag ng bukang liwayway sa mga siwang ng bintana nang magising si Madalena. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ang boses ng pag-alipusta ni Doña Perpetua ang gumising sa kanya, kundi ang marahang huni ng mga ibon sa labas at ang katahimikan ng isang pusong nagsisimula ng huminga. Wala na ang amoy ng langis at gamot sa paligid. Ang tanging nangingibabaw ay ang bango ng bagong saing na bigas at ang matapang na amoy ng sariwang luya na kanyang hinihiwa sa kusina. Ang kanyang maliit na pwesto sa kanto ng palengke, ang lugaw ni Mada, ay hindi lamang isang tindahan. Ito ang kanyang altar ng pagbangon. Ang bawat pag-ikot ng kanyang sandok sa malaking kawa ay tila isang ritual ng paglilinis sa bawat pait na dumaan sa kanyang buhay. Habang pinapanood niya ang malapot na lugaw na umuusok ng may kasamang init at pag-asa, tiningnan ni Mada ang kanyang sariling mga kamay. May mga kalyo pa rin ang mga ito, may mga bakas pa rin ng hirap, ngunit hindi na nanginginig ang kanyang mga daliri. Ang bawat galaw niya ay may tiwala, ang bawat hakbang ay may direksyon. Tita Mada, ang bango naman po ng niluluto niyo. Ang masayang bati ni Little Ning habang tumutulong sa pag-aayos ng mga silya. Ang bata, na dati ay takot sa aswang sa loob ng bahay ng mga Villamor, ay naging simbolo na ngayon ng bagong buhay ni Mada. Para sa inyo ito, Ning. Para sa lahat ng gustong magsimula muli.
Ang sagot ni Mada habang marahang hinahaplos ang ulo ng bata. Habang tumatagal ang umaga, nagsimulang dumating ang mga suki. Ngunit higit sa mga mamimili, ang pwesto ni Mada ay naging takbuhan ng mga kababaihang katulad niya ay may mga sugat din sa puso. Naroon si Aling Rosa na iniwan ng asawa at si Nelia na biktima rin ng mapang-aping biyenan. Sa bawat mangkok ng lugaw na inihahain ni Mada, may kasamang pakikinig at pag-unawa. Ang kanyang tindahan ay naging isang maliit na komunidad ng paghilom kung saan ang bawat luha ay hinuhugasan ng init ng sabaw at ng pagkakaisa. You're doing a great job, Mada. Tingnan mo ang paligid mo. Lahat sila ay nakakahanap ng lakas dahil sa iyo. Ang sabi ni Mang Temyong habang humihigop ng mainit na kape. Ang matanda ay tila isang ama na nakangiting pinapanood ang tagumpay ng kanyang anak. Salamat po, Mang Temyong. Kung hindi dahil sa inyo, baka hanggang ngayon ay nagpupunas pa rin ako ng paa ng kasinungalingan. Ang boses ni Mada ay puno ng tapat na pasasalamat. Ngunit sa gitna ng tawanan at kwentuhan, biglang tumahimik ang paligid nang pumasok sa tindahan ang isang lalaking hindi pamilyar sa lahat. Ang kanyang tindig ay matikas. May dalang isang maliit na bundle ng mga bulaklak at ang kanyang mga mata ay may taglay na kalmado ngunit malalim na emosyon. Ang bawat hakbang niya sa semento ay tila may kasamang pag-aalinlangan, ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata ni Mada, isang kakaibang kilabot ang gumapang sa balat ng babae. Madalena? Ang boses ng lalaki ay tila isang himig mula sa malayong nakaraan, isang tinig na matagal nang ibinaon ni Mada sa ilalim ng kanyang mga sakripisyo para kay Rico. Nabitawan ni Mada ang hawak niyang sandok. Ang tunog ng pagtama ng metal sa gilid ng kawa ay tila isang hudyat ng pagbabalik ng isang alaala. Tinitigan niya ang lalaki, si Gabriel, ang kanyang kababata at ang lalaking dati ay nangakong maghihintay sa kanya bago pa dumating ang mapanirang bagyo ng pamilya Villamor. Ang sikat ng araw ay tumama sa mukha ni Gabriel na nagbibigay diin sa isang pangakong tila hindi kailanman napunit ng panahon. Naramdaman ni Mada ang mabilis na pintig ng kanyang puso, isang damdamin na matagal na niyang kinalimutan. Sa gitna ng usok ng lugaw at ng ingay ng palengke, ang mundo ay tila huminto para sa kanilang dalawa. Ngunit bago pa makapagsalita si Gabriel, isang pamilyar at marungis na anino ang lumitaw sa labas ng tindahan. Si Rico, na mukhang pagod, payat at puno ng pagsisisi, ay nakatayo sa kabilang kanto at nakatingin sa kanila nang may matinding sakit sa mata. Nagtama ang tingin ni Mada sa pagitan ng kanyang nakaraan at ng kanyang kasalukuyang pait. Ang katahimikan sa loob ng tindahan ay naging napakabigat. Isang tensyon na tila ba ang bawat hininga ni Mada ay kailangang pumili sa pagitan ng pagpapatawad sa taong sumira sa kanya o ang pagbubukas ng pinto para sa isang bagong simula na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Ang bawat segundong dumadaan ay tila isang pagsubok sa tibay ng kanyang bagong nahanap na kalayaan. Ang init ng singaw mula sa malaking kawan ng lugaw ay tila isang maputing tabing na naghihiwalay sa dalawang mundong nasa harap ni Madalena. Sa isang dako ay si Gabriel, ang lalaking nagdadala ng bango ng mga sariwang bulaklak at ng pag-asang matagal na niyang kinalimutan. Sa kabilang dako, sa kabila ng kalsada, ay si Rico, ang anino ng kanyang pait, ang lalaking naging dahilan ng kanyang pagkalunod sa sarili niyang luha. Dahan-dahang lumapit si Rico
Ang bawat hakbang niya ay tila paghila sa isang mabigat na kadena. Wala na ang makintab na sasakyan, wala na ang mamahalin at mabangong polo shirt. Ang kanyang suot ay lukot, marungis, at ang kanyang mga mata ay tila dalawang malalim na balon ng pagsisisi na wala ng tubig. Ang bawat tao sa palengke ay napahinto. Ang kanilang mga bulong ay tila marahang hanging dumadaloy sa paligid habang pinapanood ang pagtatagpo ng biktima at ng salarin. Mada, ang boses ni Rico ay tila isang tuyong dahon na madaling mabasag sa hangin. Patawarin mo ako. Wala na si nanay. Nasa kulungan pa rin siya at ayaw akong kausapin. Si Soraya, kinuha ang lahat at iniwan ako. Wala na akong matuluyan, Mada. Nagugutom ako at ikaw lang ang naiisip ko. Naramdaman ni Mada ang tila pagkirot ng kanyang puso, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa habag sa isang taong tuluyan nang nawala sa kanyang sarili. Tumingin siya kay Gabriel, na nanatiling tahimik sa kanyang tabi. Ang hawak ni Gabriel na mga bulaklak ay tila isang paalala na may buhay pa sa kabila ng mga guhong ito. Binalingan ni Mada ang kanyang kawa. Kumuha siya ng isang mangkok at nilagyan ito ng lugaw, ngunit hindi niya ito dinagdagan ng itlog o ng anumang pampalasa. Hinayaan niya itong lumamig sa ibabaw ng lamesa habang nakatitig si Rico ng may halong pag-asa. Rico, 4 na taon akong gumigising ng 4:00 ng madaling araw para magluto ng lugaw na pununo ng luya para sa nanay mo. 4 na taon kong pinunasan ang bawat dumi at tinanggap ang bawat mura ninyo dahil akala ko iyon ang paraan para mahalin mo ako. Ang boses ni Mada ay mahinahon, walang galit, tila isang malinis na telang puti na hindi na kayang bahiran ng dumi. Inilapit niya ang mangkok ng malamig na lugaw sa harap ni Rico. Ito na ang huling pagsisilbi ko sa iyo. Inalagaan ko ang pamilya mo sa loob ng 4 na taon, Rico. Binuo ko ang buhay ko sa paligid ng inyong mga kasinungalingan hanggang sa mawala na ang sarili ko. Pero ngayon, tapos na ang tungkulin ko. Simula sa araw na ito, ang sarili ko naman ang aalagaan ko. Tumingin si Rico sa mangkok, pagkatapos ay kay Mada. Nakita niya ang isang pader ng katatagan na hinding-hindi na niya muling matitibag. Ang pag-asang nakita niya kanina ay unti-unting napalitan ng isang mapait na pagtanggap. Kinuha niya ang mangkok, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang humihigop ng malamig na sabaw, isang simbolo ng huling lasa ng kanyang pamilyang winasak niya mismo. Salamat, Mada. Ang huling bulong ni Rico bago siya tumalikod at dahan-dahang naglakad palayo. Nilalamon ng karamihan ng mga tao sa palengke hanggang sa maging isa na lamang siyang malabo at maliit na anino sa malayo. Naramdaman ni Mada ang tila paglipad ng isang mabigat na pasanin mula sa kanyang mga balikat. Tumingin siya sa langit, kung saan ang araw ay tuluyan ng sumikat, nagbibigay ng gintong liwanag sa buong palengke. Inabot ni Gabriel ang kanyang kamay, isang marahang pagdampi na tila nagsasabing hindi na siya muling maglalakad ng mag-isa sa dilim. Handa ka na bang magpatuloy, Madalena? Ang tanong ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng pangako ng isang bagong umaga. Ngumiti si Mada, isang ngiting hindi napilit, kundi nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwang malaya na. Handa na ako, Gabriel, higit pa sa handa. Sa gitna ng ingay at buhay ng palengke, ang lugaw ni Mada ay nanatiling nagniningning, hindi lamang dahil sa init ng pagkain, kundi dahil sa liwanag ng isang babaeng natutong bumangon, lumaban,
at sa wakas ay piliin ang kanyang sariling kaligayahan sa gitna ng bawat pagsubok. Ang 4 na taon ng pagdidilig sa kasinungalingan ay tapos na, at ngayon, ang mga bulaklak ng kanyang bagong simula ay nagsisimula na ring mamukadkad sa ilalim ng init ng katarungan at tunay na pagmamahal. Lumipas ang 1 taon na tila ba isang marahang agos ng ilog na unti-unting humuhugas sa bawat latak ng pait sa buhay ni Madalena. Ang lugaw ni Mada ay hindi na lamang isang maliit na pwesto sa kanto. Ito ay naging isang tahanan para sa mga pusong sugatan at mga kaluluwang nagnanais ng bagong simula. Sa bawat umaga, ang bango ng sariwang luya at malapot na kanin ay sumasabay sa pag-akyat ng araw, isang amoy na nagbibigay ng katiyakan na ang bawat dusa ay may katapat na ginhawa. Tumingin si Mada sa kanyang mga kamay habang marahan niyang pinupunasan ng lamesang kahoy. Ang mga kalyo ay naroon pa rin. Ang bawat guhit sa kanyang palad ay piping saksi sa 4 na taon ng pagiging alila at 1 taon ng pagbangon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nanginginig. Ang bawat haplos niya sa gamit ay puno ng pagmamahal sa sarili. Isang uri ng pag-ibig na matagal niyang ipinagkait sa kanyang pagkatao dahil sa maling paniniwala sa utang na loob. Nakarating sa kanya ang balita na si Doña Perpetua ay nananatili pa rin sa loob ng pasilidad ng pamahalaan. Ang kanyang katawan ay tuluyan ng nanghina dahil sa totoong sakit at sa bigat ng kahihiyang kanyang inani. Si Rico naman ay balita raw na palipat-lipat ng trabaho sa malalayong probinsya. Isang aninong pilit tumatakas sa sarili nitong kasalanan. Wala nang galit sa puso ni Mada. Ang pagpapatawad na kanyang nahanap ay hindi para sa kanila, kundi para sa kanyang sarili upang tuluyan na siyang makalaya sa bilangguan ng nakaraan. Mada, tapos na ang lahat ng paghahanda. Handa na rin ba ang puso mo para sa ating pag-alis? Ang boses ni Gabriel ay tila isang malambot na himig na naghatid ng ngiti sa mga labi ni Mada. Nakatayo ang lalaki sa pintuan, bitbit ang isang maliit na kahon ng mga gamit para sa kanilang gagawing feeding program sa Karatig Bayan. Handa na ako, Gabriel. Higit pa sa handa. Ang sagot ni Mada, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng kapayapaan. Sa huling pagkakataon bago lumabas ng tindahan, tiningnan ni Mada ang larawan ng kanyang mga magulang na nakasabit sa altar. Ang kanilang lupain ay nabawi na niya sa tulong ni Attorney Luningning at ngayon ay muli na itong namumukadkad sa luntiang kulay ng mga pananim. Ang huling alaala ng kanyang ama at ina ay hindi na simbolo ng pagnanakaw, kundi simbolo ng katarungan. Ang nobela ng buhay ni Madalena Villamor ay hindi nagtapos sa isang marangyang kasalan o sa biglang yaman. Ito ay nagtapos sa isang tahimik na bukang liwayway kung saan ang isang babae ay natutong tumayo sa sarili niyang mga paa, hawak ang kanyang sariling dangal, at may kakayahang magmahal nang hindi nawawala ang kanyang sarili. Ang 4 na taon ng paglilinis sa paa ng kasinungalingan ay naging mitya upang maging malinis ang kanyang landas patungo sa tunay na kaligayahan. Sa gitna ng ingay ng mundo, nahanap ni Mada ang pinakamahalagang katotohanan na ang tunay na milagro ay hindi ang paglakad ng isang lumpo, kundi ang pagbangon ng isang pusong matagal nang pinatay ng dusa.